difference of two squares is a special type of factoring wherein kapag nakakita daw tayo ng dalawang term na pinag-minus and naka-square daw yung dalawang term na yon, pwede daw natin gamitin itong factoring technique na to. Okay, but first, i-discuss muna natin ano nga bang ibig sabihin ng squares. So, hindi yan yung polygon na may apat na side at may apat na 90-degree angle. Kung hindi, pag sinabi natin square, halimbawa sa number, for instance, we are asked to square 2. So, pag sinabing square mo yung 2, ang gagawin mo, i-multiply mo siya sa sarili niya. So, 2 times 2, ganyan yung mangyayari, and it will give you 4. Same true kapag sinabing i-square mo yung 3. So, 3 times 3, multiply mo sa sarili niya, kaya makukuha mo yung 9. And so on and so forth, we have 4, square mo siya, so magiging 16 kasi multiply mo din siya sa sarili niya. Okay, so ang kabaliktaran naman ng pag-square ay yung tinatawag nating square root, kung saan, for example, etong 4, ayan, so, kukunin natin ng square root ng 4. Ang magiging sagot naman natin dyan ay 2. So, pag tinanong ka, anong square root ng 4? Ibig sabihin 2. So, kapag kumukuha tayo ng square root, iisip tayo kung ano yung dalawang number na kapag pinag-multiply natin sa sarili niya, ayun yung makukuhang sagot. So, for example, pag tinanong ka naman, square root ng 9, so, ang isasagot mo ay 3. Dahil 3 times 3 is 9. Square root ng 16 ay 4 dahil 4 times 4 ay 16. Okay. Next, sa ano naman tayo, sa variables or sa letters. Okay, so kapag nag-square naman tayo ng variable or letter, ang ginagawa lang naman natin ay ina-add natin yung exponent niya. So, halimbawa, sinabi ay square natin yung x. Okay, so yung gagawin natin, x times x, katulad din ng number. Pero, ang rule naman dito, mag-a-add tayo ng exponent. So, etong x, may invisible 1 siya dyan, kahit hindi siya naka-indicate. So, ibig sabihin, ang x times x ay x raised to 2, dahil 1 plus 1 will be equal to 2. Next, kapag sinabing paki-square yung x raised to 2, so, ibig sabihin, multiply mo sa sarili niya, x raised to 2 times x raised to 2, ang makukuha mo ngayon ay x raised to 4 kasi 2 plus 2, kaya makukuha natin yung 4. Next, x raised to 3, so times x raised to 3, so in-square natin yung x raised to 3, so multiply mo sa sarili niya, x raised to 3 times x raised to 3, ang makukuha mo ay x raised to 6. Okay, so ganun lang yon. Okay, so kahit gaano pa kalaki yung exponent niya, i-add lang natin. So, halimbawa, x raised to 10 times x raised to 10. So, ang magiging sagot dyan ay x raised to 20. Okay, so dun naman tayo sa reverse process niya kung saan kukunin natin yung square root. So, halimbawa naman, dito tayo, x raised to 2. Pag tinanong ka, ano ang square root ng x raised to 2. So, ang sasagot mo dyan, x. So, ibig sabihin, etong 2 dyan, hahatiin mo lang siya. Okay? Square root ng x raised to 4, hatiin natin yung 4. So, ang magiging sagot natin ay x raised to 2. Yung x raised to 6, square root ng x raised to 6, i-divide ulit natin sa 2. So, ibig sabihin, x raised to 3. Okay, then we have x raised to 20, square root ng x raised to 20 ay x raised to 10. Okay, so yan yung introduction natin or kailangan natin mamaya para makapag-factor tayo ng difference of two squares. So, okay na tayo doon. Ibig sabihin, ang ifa-factor natin, dalawang may squares na number or variable. Then, ibig sabihin, difference, ang ginamit na operation dapat ay subtraction. Then, pwede natin i-apply yung special type ng factoring natin, which is factoring the difference of two squares. Okay, so let's start. Okay, for number 1, we are asked to factor x raised to 2
minus 16. Okay. So, gaya ng intro kanina, difference, ibig sabihin, minus yung nasa gitna nila. Yun yung unang nating titignan. So, ibig sabihin, pag minus, okay, check na yon, difference. Then, next, kailangan may square root yung dalawang term natin. So, yung x squared and si 16, dapat may square root yan. So, pag ganun yung case, pwede na natin gamitin yung factoring the difference of two squares. So, let's start. Okay, so we have here x raised to 2 minus 16. Okay, so ang unang step, gagawa tayo ng dalawang close open parenthesis. Yan, ganyan. Then, lalagyan na agad natin siya ng plus or minus. Bahala kayo kung anong mauuna. Kung gusto nyo yung subtraction yung mauna or yung addition. Pwede nyo din siyang isulat na ganyan. Yan. So, parehas lang yan. Okay. Let's start. So, ang una natin gagawin, kukunin natin yung square root na itong unang term. So, ano ang square root ng x raised to 2? So, ibig sabihin, hahatiin natin yung x raised to 2 dyan sa parenthesis natin. So, tag-isa sila. So, ibig sabihin, x, tapos sa kabila, x din. Okay. Then, we have 16 here. Ano ngayon yung square root ng 16? Okay. So, mag-iisip ka ngayon, ano yung dalawang number na parehas na kapag pinag-multiply natin, 16. So, start tayo sa 2. 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. So, ibig sabihin, 4 tsaka 4. So, ibig sabihin, ayan na yung factor. Or pwede din siyang x minus 4, x plus 4. Ayan, pwedeng magkabaliktad yan kasi multiplication naman ang ibig sabihin yan. Okay. So, para, mas maintindihan, okay, ang una nating ginawa, pwede din ganito ang gagawin natin. So, kunin muna natin yung square root ni x squared. Ang square root ni x squared ay x. Yan, sulat natin. Then, ang square root ni 16 ay 4. Okay, tapos, ulitin mo lang. X, tsaka 4. Then, lagyan mo lang siya ng positive and negative, plus or minus. Then, lagyan mo siya ng close open parenthesis. So, ganun lang. Ganun lang yung pag-factor ng difference of two squares. Okay, so, another example tayo. We have 9a raised to 2 minus 49b raised to 2. Okay, so, gaya ng ginawa natin kanina, gawa muna tayo ng parenthesis. Yan, maglagay tayo ng plus and minus. Then, kunin natin yung square root ni 9a raised to 2. So, eto kasi may number siya, then may letter pa siya. Okay, so, dun muna tayo sa 9. Ano ang square root ni 9? Okay, 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. So, ibig sabihin, 3. Nasa first term pa lang tayo ha. Ibig sabihin, di pa tayo pupunta dito sa part na to. Doon muna tayo sa first term. Next, meron pa tayong a dito. A raised to 2. So, ano ang square root ng a raised to 2? Hatiin natin yung exponent niya na 2. So, tag-isa sila. A, tapos a din sa kabila. Okay. Tapos na tayo dito kasi nakuha na natin yung square root ng 9 at nakuha na din natin yung square root ng a raised to 2. So, dito na tayo sa kabila. 49b raised to 2. Huwag natin papakialaman yung dito, sign, no? Ito lang. Ayan, yung mga terms lang natin. Okay, so we have 49. Square root ng 49 ay, okay, that's right, 7. Kasi 7 times 7 ay 49. So, 7. Then, 7 din sa kabila. And may kasama kasi siyang b raised to 2 dyan. So, hatiin natin yung exponent niya na 2. So, meron siyang tag-isang b. Okay. So, that's it. So, ang factor ng 9a raised to 2 minus 49b raised to 2 ay 3a plus 7b times 3a minus 7b. Okay, next.
Number 3, we have m raised to 4 minus 25. Okay, so sulat ulit tayo ng parenthesis. Lagay tayo ng plus and minus. Then, kunin natin ng square root ni m raised to 4. 4 ang exponent. So, ibig sabihin, pag hinati natin, dadalawa silang exponent or m raised to 2. So, we have m raised to 2. Sa kabila din, m raised to 2. Basta palagi ang sign natin, gagawa tayo ng open parenthesis, close and open parenthesis, tapos yung sign natin, positive lagi at saka negative. Okay? Tapos na tayo dito sa first term. Next, punta na tayo dun sa second term, which is 25. So, kukunin natin yung square root ng 25. Mag-isip tayo ng number na kapag minultiply natin sa sarili niya, ang makukuha natin ay 25. Okay, so 2 times 2, 4, 3 times 3, 9, 4 times 4, 16, and we have 5 times 5, 25. Kaya, ang susulat natin dito ay 5. Ayan. So, therefore, ang factor ng m raised to 4 minus 25 ay m raised to 2 plus 5 multiplied by m raised to 2 minus 5. Okay, next. Number 4, we have 36 minus b raised to 4, c raised to 8. Again, ganun pa rin yung process. Gawa tayo ng parenthesis. Yan. Okay, kung nalilito kayo dun sa paglalagay ng plus or minus, pwede namang hindi nyo muna sila ilagay. Lagay nyo na lang sila sa dulo. Okay, so itry natin. Dito muna tayo sa 36. First term muna. Okay, square root ng 36 is 6. Okay, kasi 6 times 6 ay 36. Okay, pag nailagay nyo na yan, okay, dun naman tayo sa susunod na term. We have b raised to 4, c raised to 8. O, dito muna tayo sa b raised to 4. Okay, so yung gagawin natin, magiging dadalawa silang exponent. So, yung kalahati ng 4, magiging 2. So, dadalawa sila. We have b raised to 2. Kabila rin, b raised to 2. Then, we have c raised to 8. Hatiin natin yung 8. So, we have 4. So, ibig sabihin, we have c raised to 4 here. Tapos, c raised to 4. Tapos, saka tayo maglagay ng plus and minus. Okay, so, ganun. So, ayan na yung factor niya. Then, number 5, we have a raised to 2, b raised to 2, c raised to 4, minus x raised to 4, y raised to 10. So, kahit gaano pa kahabang variables yan, or numbers yan, or mix, same process lang yung gagawin natin. Gawa tayo ng close and open parenthesis. Then, kunin natin yung half or square root ng kada variable natin. Unahin muna natin yung buong first term. So, ang kalahati ni a raised to 2 ay a. So, a din sa kabila. Then, yung b raised to 2, b na lang din. So, b. Then, yung c raised to 4, pag hinati mo yung 4, 2. So, we have c raised to 2, c raised to 2. Then, second term na tayo. X raised to 4, y raised to 10. Pag kinuha mo yung kalahati ng 4 sa x raised to 4, magiging x raised to 2 yan. So, x raised to 2, then x raised to 2 din sa kabila. Then, we have y raised to 10. So, yung kalahati ng 10 ay 5. So, we have y raised to 5 and y raised to 5. Then, lagay natin plus minus. Okay, so ang factor ng number 5 is quantity a, b, c raised to 2 plus x raised to 2, y raised to 5 times the quantity of a, b, c raised to 2 minus x raised to 2, y raised to 5. Okay, so sana may natutunan kayo ngayong araw na to. See you next time.